Kinondena ng ilang obispo at pari ang pagwasak ng mga umunoy maute sa isang simbahan sa Marawi. Kitang-kita sa video kung paano sinira ng mga terorista ang krus at iba pang imahen sa loob ng simbahan. At mula po sa Marawi City, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, tama ka nga. At alam mo, mula pa kagabi hanggang ngayong araw, napansin namin yung makapal na usok at nagkaroon nga ng sunog doon mismo sa sentro ng syudad kung saan nagkukuta itong Maute Group. Pero kasabay naman yan, kumalat din sa social media yung isang imahe, video ng isang simbahan ng Katoliko na nasusunog. Kumakalat na sa social media ang videong ito. Kuha umano ng teroristang Maute sa kanilang pagsalakay sa isang simbahan sa Marawi City. Pati ang krus hindi pinalagpas. Ang mga larawan ng ilang santo, pati na nina Pope Francis at Pope Emeritus Benedict XVI, pinagpupunit. Ayon kay Marawi Bishop Edwin de la Peña, ang naturang simbahan ay ang St. Mary's Cathedral. Dito dinukot ng mga terorista si Father Chito Suganob at ang kanyang mga kasamahan ng kanilang salakayin ang Marawi noong May 23. Dati nang sinabi ni Bishop de la Peña na sinunog ng mga terorista ang simbahan. Meron ako. Nang mapanood ang video, mariing kinondena ng obispo ang ginawa ng mga terorista at tinawag niyang blasphemy at demonic. Si Archbishop Oscar Cruz, binigyan din naman na mga terorista at masamang elemento man ang nanira ng simbahan sa Marawi, hindi daw ito dapat makaapekto sa kapatiran ng mga Muslim at Kristiyano. It is something extraordinary and painful, if not detestable. We have to respect each other's religion. Pero sabi ko nga, if we find bad people among the Muslims, there are many more bad people among Christians, ha? Kinondena rin ng iba pang simbahan sa Mindanao ang ginawa ng mga terorista. Pero kasabay niyan, panawagan din nilang huwag magpabiktima sa gustong mangyari ng mga terorista. Yung mga ginagawa na yon, terroristic acts. At yun we have to condemn. So dapat self-control lang, hindi magpadala sa agos ng emosyon. Nasa ika-15 araw na ang labanan ng puwersa ng gobyerno at Maute Group. Ngayong araw na ito ang sinasabi ni Pangulong Duterte nung Sabado na pagtatapos sana ng military operation sa Marawi. Pero walang palatandaang matatapos ito ngayong araw. Naniniwala ang local government na posibleng naghahanap ang mga bandido ng paraan para makalabas sa syudad dahil bantay sarado na sila ng militar. Posible din umano ang diversionary tactics sa panahong ito, kaya tutulong daw ang iba't ibang munisipalidad sa pagbabantay. The Maute Group would slip out of the military cordon imposed now by the military, or their supporters, their sympathizers would create diversionary tactics in the neighboring municipalities surrounding the lake to loosen the tight grip of the military against their comrades in downtown Marawi. To counter terroristic activities by any group, in partnership with our security sector, we will make sure that the Marawi incident will never happen again. Tuloy naman ang panawagan ng ilang residenteng nakausap ng GMA News na awat muna sa airstrike, lalo't kabi-kabila na ang sunog sa kanila at marami nang naabong bahay. Sa gym na ito sa isang barangay sa labas ng Marawi City, bumagsak ang bomba mula sa eroplano ng militar nung linggo ng gabi. Malaking butas ang nilikha nito malapit sa gym. Pero ayon sa AFP, hindi sila nagminti sa target kundi sadyang binomba ang lugar dahil meron umanong reinforcement ang Maute Group na nagtipon doon. Wala naman nasaktan sa insidente. Pero ilang residente ang nagtataka kung bakit nangyari ito gayong mahigit 20 kilometro ang layo nila sa Marawi. There is a presence of the enemy. So nagkandak po tayo dito ng surgical airstrike because of movements of troops coming in to reinforce the enemy. Okay.
Na-recover naman sa clearing operations ng PNP sa Marawi ang matataas na kalibre ng baril na pinaniniwala ang ginamit ng Mountie Group. Kabilang sa mga na-recover ang RPG at ilang baril na gamit ng sniper gaya ng M14 at Garand rifle. Marami ring balang nakuha, pati na communication equipment at uniform ng sundalo na posible raw planong gamitin ng Mountie para mag-disguise. Base po sa location na napagkuhanan, dun din po ba nanggagaling talaga yung mga sniper? May possibility na ganun yung possibility. And yung purpose ng clearing dito is to totally eradicate yung mga threats na nandito sa surroundings natin. Vicky, sabi ng pulisya kaya sila nagsasagawa ng clearing operation para sakali man na talagang tuluyan na nilang magapi itong nagkukuta dito sa sentro mismo ng syudad, mabilis na maibabalik sa normal ang buhay ng mga residente. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Marawi City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.